ang unang-unang tanong natin, sino nga ba si Kong Joel? Well, magandang katanungan yan kasi hindi ko nababanggit ito sa mga patawag eh. Dahil because of yung limitation sa pagsasalita namin, hindi mo na kailangan maisingit. Kaya itong pagkakataon nito, maganda yan. Well, si Joel JTB Villanueva nanggaling sa baba rin, kagaya ni Yorme. No? Ibig sabihin, nakaranas din tayong mag-aral sa pampublikong eskwelahan, kagaya ni Yorme. Tayo nung bata tayo, palipat-lipat tayo ng bahay kasi nangungupahan lang kami. Literal. Si JTB nakaranas na nasunugan sa edad na 10 taong gulang. No? Talagang wala kaming naisalba. Talagang yung experience na naninirahan ka dito, aalisin ka ng kasera, kung hindi kayo makabayad, umalis kayo dyan. Sisigawan yung nanay mong gano'n. Wala kang magawa sapagkat estudyante ka. Ang laging kaharap ng nanay ko ay Bombay. Sapagkat araw-araw, naghuhulog siya doon. At sa hiya ko minsan, kinausap ko nanay ko, sabi ko, Ma, nakakahiya naman, laging Bombay ang kaharap dito. Wala na lang siya nagawa, kundi lumuha at sinabi sa akin na pagdating ng panahon, naging magulang ka, malalaman mo. Nang magulang, gagawin lahat. Mabuhay lang ang pamilya. Kaya ako, naranasan ko pag-aralin yung sarili ko eh. Naging working student ako sapagkat hindi kayang tustusan ng nanay ko yung pag-aaral. Lalo na nag-aaral ako ng abogasya. Sabi ng nanay ko, mag-concentrate ka sa pag-aaral. Nakapangasawa na ako na. So ayoko nang iasa rin. So kailangan ko magtrabaho. Pero at the same time, gusto ko ipagpatuloy yung pag-aaral ko na tinapos ko. Sariling kayo. Sariling kayo. Kaya pinapahalagan ko yung edukasyon talaga. Kaya maraming dagok na dumating sa atin kagaya ni Yorme. Kahit magpahanggang ngayon dito sa session hall. Maraming gustong bumaksak tayo, maging failure tayo. Especially nung nag-decide tayong sumama kay Yorme. Kaliwat kanan ang gusto na hindi maging successful dito sa tinatahak si JTB. So, kanina sinabi mo kayo na po yung pag-aaral. Anong school po ba nag-aaral? Nung ako ay kinder, nag-aaral ako sa Geronimo Elementary School. Geronimo Elementary School. Pero nung grade 1, nilipat na ako ng nanay ko sa katabing eskwela nito, yung Moises Salvador Elementary School. Bakit ako nilipat? Kasi yung dalawang kapatid ko na matanda sa akin, sa Moises, nag-aaral. Ang uniforme nun iba eh. Kulay blue yung short nun eh. Doon sa Geronimo, khaki. Dahil walang magmamana nung pagliliitan ng dalawang kapatid ko, kailangan ako ilipat para hindi nabibili ang nanay ko. Ako magsusuot ng... Galing ng nanay. Para makatipid. Oo, pati damit. Pati damit. Sa hirap ng buhay. So, yung buhay ko, titingnan natin sa ngayon, sa sitwasyon ngayon. Ano bang pinagkaiba noong kisa ngayon? Pinagkaiba siguro, hindi kagaya noon na nakakaranas tayo ng hindi rin makakain. Sabi ko sa mga anak ko, hindi nyo naranasan kumain ng nagsisinangag lang kami. Ang ulam namin, kape. Kape. Minsan, yung bang yung gatas na powder, lalagay sa ibabaw. Mga ganon. Yung toyo at saka mantika, hahaluin mo sa platito, kukutsarahin mo, isasabay mo sa kanin na mainit. May adobo ka na. Wala lang karne. So natatawa yung mga anak ko. Totoo ba yan? Oo. Hindi nyo naranasan na maliligo ako, maghihigib ako sa poso para panghigib. At lagi nilang pinagtatawanan, yung hindi nila naranasan na nasa banyo, habang nagsasalok ako ng tubig sa timba. Butas yung kisame namin eh. May bumaksak na daga doon sa may... May bumaksak na daga doon sa may... Hindi ko alam. Pag gano'n ko, patay yung daga sa iba. Tatatakbo talaga. Ngayon, kahit paano, may shower sila. May sarili silang kwarto. May aircon ng kwarto nila.
Kami hindi. Sa isang sala, doon kami natutulong magkakapatid. Ang nanay ko, kapatid ng babae sa kwarto na maliit, kaming 3 lalaki sa sala. Yung panganay sa may sopa, kaming 2 nung kapatid kong lalaki sa banig. Wala pang ganong magnanakaw nun eh. Bukas ang pinto para pumapasok yung hangin. Open air. Open. Open air. Katabi pa namin yung aso doon. At yung sopa namin, lasog-lasog. At pag may dumating na tao, kakatok, Aling Linda. Pagkatok ko nun, gigising, oy, tayo kayo, may tao. Lipat kayo sa kwarto. Kanya-kanyang una. So, ganun. Hirap talaga. After college po, anong naging trabaho nyo na after? Well, after nung college, pagka-graduate ko ng political science, nag-apply ako sa mga fast food. Yun uso dati eh. Nag-apply ako. Nung nag-apply ako sa may fast food chain, wala akong susuot na pang-interview. Nanghiram ako ng polo sa kaibigan ko. Maliit sa akin yung kaibigan ko eh. Hanggang tenga ko lang. Pero naman ng polo, interview ako sa Max. Sige, nanghiram ako. Suot ko yun. Halos lumabas na yung pusod ko sa... Basta nakapolo ako. Basta polo? Basta polo. Siyempre, aharap ka eh. Interview ka ng manager eh. Basta polo. Ang dilema lang kasi pag nag-a-apply ka sa mga ganun, pag nakita ang kurso mo, anong kurso mo? Political science. At that time, usong-uso yung mga rally-rally eh. Baka naiisip ng mga manager noon, baka mag-union-union to ha. In other words, hindi tayo natanggap. Sabi ko, tuloy ko na lang yung pag-aaral ko sa abogasya. Kaya nagtuloy ako ng pag-aaral sa abogasya. Nagtrabaho ako sa korte, sa branch 44 sa Pasay. Pero prior to that, nagtatrabaho ako sa Baclaran. Meron isang building dyan, Cellwave Company. Nagbebenta ng Beeper 150, yung mga dating pocket bell. Ang cellphone nung, kala mo, pangkaskas ng yelo. Malaki. Literal. Ang mahal. Mahal at that time kasi ang halaga nun 60,000. So pumapasok ako sa mga company para magbenta ako nun. Yung bang pag naka-cellphone ko na at that time, nakakotse ka eh. Ang laki nung cellphone mo naman. Hello, mayaman yun ah. Ang laki, may lalagyan eh. Yun ang naging trabaho ko. Parang sales agent. Sales agent. Yun ang trabaho natin. Habang nagtatrabaho ko doon muna, sasakay ako ng LRT. Pagkatapos ng trabaho, papasok ako sa eskwela. Ganun. So, paano ka kung napasok sa politics? O sa bilang public servant? Well, nung nagtatrabaho na ako sa korte, kinausap ko yung judge. Permanent ako eh. Permanent item. Clerk 3. Mag-e-election ng barangay. So sabi ko dun sa judge ko, Judge, mag-i-resign po ako. Bakit? May tatakbo po kasi akong barangay official, barangay chairman. Sabi sa akin, ha? Sigurado ka ba? Ang dami naghahanap ng trabaho dyan para makakuha ng permanent na trabaho. Ikaw, bibitawan mo itong permanent na trabaho mo. Nag-aaral ka pa. Tapos para lang sa isang posisyon na walang kasiguruhan kung mananalo ka. Kapo, Judge, parang gusto ko pong, magsilbi eh. Although at that time, barangay kagawad ako eh. Pero nandun yung takot. Sapa na rin, no? Well, hindi ko iniisip yung mawawala sa akin pera. Parang, sige, I'll take the challenge na tumakbo akong barangay chairman at the very young age, at the age of 25. Halos di sila sabihin, nasakala yun. Pag natalo ako sa pagka-chairman, wala akong trabaho. Maghahanap ulit ako. Pero pag nanalo ako sa pagka-chairman, hindi naman mabibigay ng pagka-chairman yung sahod ko naman bilang regular na empleyado ng korte. Kasi at that time, ang sahod namin is 1,000 a month bilang barangay chairman, 3,000 quarterly. At yung mga nakukuhang additional, wala. Ang additional namin ay parang 6,000 quarterly. All in all, I receive only 10,000 in 3 months. Hindi sapat para bumuhay. So talagang sakripisyo talaga. Pero that time, that amount of money, that kind of amount of money, malaki na. Hindi. 3 buwan ba? 3 buwan yun. So paano pinagkakasya? Well, alam mo na, yung aking wife is a physical therapist. Kaya nung nanganak siya, after just 3 months or 6 months, iniwan niya sa akin yung panganay ko. Siya na yung... Nag-abroad siya. Pero ito naman, hindi porket nasa abroad siya, umasa ako. Kaya siya nag-abroad kasi meron siyang magulang
na gustong balikan ng suklian, siyempre. May pinagawang bahay sa Cainta, yun ang turistusan niya, binila niya ng sasakyan. Pero ako, hindi ako nagpabili sa sasakyan. Alam ng kapitbahay yan. Kahit nasa abroad ang asawa ko bilang physical therapist, wala akong sasakyan, nangungupahan ako. Pinauna ko na magbayad siya ng utang sa magulang niya. At paaralin yung mga kapatid niyang nag-aaral pa. Ako on my own, masyado ako ma-pride masyado ako ma-pride. Gusto ko ako pag-aralin ko yung sarili ko. Kung may papadala siya, para sa bata. Kaya nung sumunod kami sa Amerika, after I won as barangay chairman, sumunod kami. Siguro mga 6 months pa lang akong chairman, sumunod kami sa Amerika nung anak ko na less than 1 year old. Pagdating doon, ang ganda ng buhay Amerika Wow. Ang ganda ng sapatos nun, ma. Medyo mahal yan. $100 yan. Alam mo yung mga, alam mo iba tayo, akala natin $100 lang. Pero sa kalama naman. So, nandun kami, sabi niya, mag-stay ka na dito. Mag-stay ka na dito. Mag-stay na kayo ng bata. Sabi ko, hindi, babalik ako sa Pilipinas. Pa, magkano ba sahod mo? Doon 3,000 quarterly. And she's earning at that time 150,000 pesos a month as a physical therapist. Kaya pinatutulong niya. Talagang tinutulungan niya, magulang niya, kapatid niya. Na hindi ako nakikipag-compete. Kasi sinasabi ni Yorme, yung utang na loob, dahil magulang mo pa to. Of course, baka mo pipigilan to. Basta ako, sabi siya, basta ako may peaceball ako. Basta ako may kikiam ako, okay na ako, buhay na ako. Happy na. So yun, to make the story short, nasa Amerika kami, 4 months, bumalik ako. Pagbalik ko sa Pilipinas, tuloy na pagiging barangay chairman, sumasideline ako ng mga private na trabaho, consultant, sa Lapids, pumasok ako, private. Pumasok ako dyan, corporate secretary, tiyaga ako Wala akong sasakyan pumapasok ako sa may nagtahan, naglalakad ako sa tulay na nagtahan, na nakabalat, na nakabarong. Nilalakot kaya mainit, pati pa uwi. Tapos sa sideline ako sa corporate secretary sa Alabang. Layo lang. Talagang gano'n. Then after a year, pinabalik ako ng wife ko sa Amerika. Bumalik uli kami ng bata, ng panganay ko. Pagbalik doon, sabi niya, mag-stay na kayo dito, kukuha na ako ng green card or working yan. Nagtalo na kami. Nagkamay, hindi uwi ako. Bubuhayin ko kayo. Ano sasabihin mo, bubuhayin mo kami? Nandito ang buhay sa Amerika. Nandito ang buhay. Hindi, mayabang ako na ma-pride. Hindi, babalik tayo doon. Kaya ko yan. Natin mas talo kami, yung wife ko submitted herself sa akin dahil ayaw syempre kami magkahiwalay doon. Sumama siya sa akin. Sabi niya, sige, sasama ako Pero after ilang months, babalik ako dito. Okay. Pinamuhay kami, nag-rent kami ng isang maliit na apartment. Naubos yung savings namin. Andun na yung mga pagsubok. Nagkasakit yung anak mo, no? Nauubos yung pera mo. Wala na pumapasok Doon niya nakita na yung aking sahod hindi sapat. Bitin. Away. Kakatokin ka ng mga kusino. Chairman, ganito po, hindi kami nakabayad sa Meralco, baka pwede. Yung tinatago mong konti, binibigay mo. Hindi sa kribisyon, nag-aaway kami lagi, this oras ng gabi, So, yun yung mga pinagdaanan namin. Pero, binalik ko siya dito. Lalo ako nagsumikap. 3 trabaho ang pinasukan ko private. All at the same time ng pagiging barangay chairman ko. Umaga, tanghali, paiba-iba ako ng trabaho. Doon na kami nakaranas ng kahit pa paano. Yung meron kang umaga, tanghali, merienda, hapunan. Ngayon, tinatanong mo kanina, anong pagbabago ngayon? Kahit pa paano ngayon, may midnight snack ka. May midnight snack pa. But what is important, talagang sinuong mo yung baba para marating mo ito. From Naimir, na nangungupa-ngupahan ka, hanggang sa makaipon-ipon kami ng paunti-unti. Well, thank you sa pride. Yung pride na yun. Well, thank you sa pride at sa nagbunga. Iwala sa sarili. Talagang ano ako pag hindi ko na gusto yung ginagawa ko, I tend to give up that thing. Pero mahaba PC mo. Well, hindi pising pera pising pasensya at yung panalangin. Ako kasi I took law, but I never become a lawyer. Yun ang ating
frustration sa buhay. Pero sa personalidad mo, nakikita pa rin yung pag-iilo. Well, because ginamit mo yung pinag-aralan mo. Ang kulang lang naman sa akin, Tuldok eh. Well, God has reason siguro kung bakit hindi. Siguro kung naging full-fledged lawyer tayo, hindi, wala kayo sa politika. Nag-ibang pananaw natin. Sabi nga lagi ni Yorme, lagi ko binawin si Yorme, ang Panginoon alam kung saan ka dadali. And do not doubt Him. Lahat ng mga pagsubok, frustrations mo, siya nakakalam kung saan ka dadali. Ito ang matindi doon. When I resigned as barangay chairman after serving 10 years, incumbent ako, presidente ako ng barangay chairman. Okay? Nag-resign ako kasi lumalaki yung anak ko, 2 na. Hindi ko pwede pag-aralin ng sahod sa barangay. So I resigned as barangay chairman when Yorme became a vice mayor. Hindi ako nag-apply kay Yorme. Despite of the fact na tinulungan kasi alam ni Yorme ito. Yorme called me up as vice mayor. Well, tulungan mo ako ha. Trabaho ka dito sa akin. You know what I told him? Boss, thank you po. Pero boss, nag-apply na po ako sa iba. I applied sa Bureau of Immigration. Despite the offer of Vice Mayor Isko Moreno at that time. So, on my own again, after helping them, hindi ako yung pagkapanalo. Boss, baka pwede naman. Kasi nag-resign ako eh. So, pag nag-resign ako, lalapitan mo yung mga dapat malapitan. Pero humanap akong trabaho. Nagtrabaho ako sa Bureau of Immigration. And doon, magandang kita, magandang sahod, nakapag-ipon tayo. Ipon kami mag-asawa. So, after another more than 3 years sa Bureau of Immigration, I resigned again. Red, Mark, I resigned again. Ang ganda na ng opportunity, ang ganda ng kita, nagkaroon ka ng kotse, nakapag-ipon ka, nakabili ka ng konting para sa bahay. So, hobby niya na yung resign, no? Hobby. Dahil pag hindi mo gusto, may hinahanap ka. Nakukulangan pa kayo. Yung mission niya. Hindi Well, speaking of mission you know, hindi mo na-realize until such time na doon ka sa position niya. You know, you're earning that much. Ang ganda ng position mo. May kotse ka, may postura ka. Kumbaga stable na yun, Kong. Stable Ang ganda ng kitaan. That time, hindi pa dream job yun. Well, okay ka na. But all of a sudden, 2010 or 2011, I went to the office of Vice Mayor Isko Moreno. Sabi ko, boss, kamusta? Kako, boss, papaalam sana ako. Ano ba yun? Boss, gusto ko sana tumakbong konsihal kung may slot po. Doon pa lang nakita ko na yung connection namin ni Yorme. Na si Yorme, despite of hindi kami araw-araw nag-uusap, walang ano. Si Yorme yung taong naaalala ka niya nung panahong hindi siya si Isko Moreno. Naalala niya yung tulong mo nun. Remember, naging vice mayor siya, hindi naman ako pupunta-punta. Nasa immigration ako Yorme is vice mayor na. Kumikita ako, papadala ako kay Yorme tsaka kay Boss Danny ng video kay uso dati yan. Papadala akong 3 video kay sa office of the vice mayor. Kanino galing to? Kay Joel po sa immigration. Para mapagamit mo, mapahiram sa mga para-barangay. The same with Boss Danny. Boss Danny is running for congressman. I donated all of those. Meron akong konti yabang di ba? Patsa nga na, akin na sana yun. Meron din naman silang pera Pero still, mas baka makatulong. Kaya nung humingi ako, sabi niya sa akin, ang sagot sa akin ni Yorme, I still remember, dito siya nakaupo. Yan ako. Boss, baka meron po slot. Ano ba sagot niya? Hindi niya sagot na pag-iisipan ko. Matagal ka nang hinihintay ng grupo, well. Sige, ikot ka na. Ikot ka. Boss, thank you po. Sa haba ng time. Pare, until now, kung darating tayo kung bakit, nung nagkapili ang bakit ako kay Yorme. That's one. Kung sinabi niya, ikot ka na, ikot na, ikot. Tanga na, Joel Villanueva lang ako. At that time, 2013, ang mga magtatakbuhan is Edward Maceda, DJ Bagachi, Joe Quintos. Yung mga pangalan. Ha? May mga pangalan na sada Asawa ni Louie. May mga Asawa ni Louie, si Arlene, asawa ni Mayora, si Fox, and sino pa isa natin? At ako yung pang-anim. So kung titignan mo yung anim, who you?
Kung Ang dala ko lang, literal lang, kung literal meron akong edukasyon. Chairman ako dati, presidente ako ng chairman. Pero kung babanggitin mo yan, Maceda, Bagaching, Quintos, Mga Lacuna, pangalan na. Chua, Mga pader na yan eh. wala pang JTB, si Joel Villanueva. Ito na, bago maging official na, maging maline-up ako, ang daming pumunta kay Yorme. And this person talked to me, sabi, lakas mo kay Isko ah. Hindi pa siya Yorme nun eh. Kay Vice ah, bakit? Pumunta ako, nag-a-apply ako. Ang sabi sa akin, pare, pasensya na. Napangako ko na kay Joel. Oh. Another one came to his office, malaking tao. Malaking tao. Bakani. Si Congressman Rudy. Approaching him, asking for one seat for his daughter. And you know what Vice Mayor Isko Moreno told me? Pasensya na, Kong. Napangako ko na kay JTV. Another one, the husband of the incumbent congresswoman at that time, asking for that single seat na nireserve sa akin. Congresswoman Tricia, yung kanyang husband sa si Buboy David, inaarbor. And you know what Vice Mayor Isko told her? Sorry, Congresswoman, na-reserve ko na kay JTV. Kaya yung sinasabing yung laway na sasangla, I can attest to that. Despite of, pwede ako sabihin wag ka na muna ha. Wala ka naman panalo Unang-una, wala ka naman pera. Hindi pa Wala kang base pangalan. sa survey. Talon-talo ka dito. Totoo yung sinasabi niyang literal na he wants to give somebody or someone an opportunity. Ang kagaya nung nangyari sa kanya. Dinairan. Meron akong konting ipon. Immigration, I resign Pagtingin ko sa ATM ko, wala nang laman. Pagastos eh. Oo. First week ng campaign, nagpagawa ako ng 10,000 tarpaulin o poster na ang liit lang ganyan. Hindi yung 2x3 Kasi mahal pa yun. para makatipid. Mahal pa yun 1 week pa lang, pinapagalitan ko tao ko Nagkakabit Ano yung kinakabit mo? Ba't kinakabit mo isa kasama ko? Boss, wala na po tayong poster. Ha? Ba't yun yung sinasabi? Okay. So when I asked my mga kasamahan ko, ubusan agad ako Bakit ilan ba pinagawa mo? 10,000, ang dami. 10,000? Kami nga 60,000 pinagawa. 60,000 ba? Doon ko naranasan. Doon yung parang kang kandilang nauupos na wala na. Hingi-hingi sa'yo, wala kang maibigay. Tapos yung darating ka sa tao, ang daming tao. Theory kaway. Paglapit ko, hindi pala ako kinakawayan. Sila Bagaching pala, sila Maceda. Ay, papakilala. Ay, sino? JTV, lumatak ka kami. Ay, opo po. Tapos maririnig, oy, salamat ha. Salamat sa tulong mo. Fighting spirit. Then, pagdating ng 2013, out of 19, I placed 13. At least. I lost. Masakit. Pero Una, nag-resign ka sa trabaho. Natalo ka, Budget. wala kang babalikan. So maghahanap ulit ako ng trabaho. Although may mga consultancy ako. Back to zero. Back to zero. Ang masama doon, wala talaga. Red. Nakakaya, ang ATM ko, ang laman. Literal to. 1,000 piso. Oo. Graduate ako ng law Sagad. Lagi ako Sagad. nakabarong. Oo. So, 2013 after that, I ran for barangay chairman sa barangay ko Again. against the incumbent na hindi na ako ang bida. Kasi 6 years na akong wala Yes. Good thing, yung mga tao, siguro dahil sa itinanim ko, Yeah. kagaya ng mangyayari kay Yorme, pag may itinanim ka talaga, pag bumalik ka, kahit hindi ka nakita o nakasama ng 6 years, iboboto ka nila. I won. So, 2013, this is the second time na ikikwento ko ang my being grateful to Yorme. 2013, I won as barangay chairman. Wala akong plano tumakbo sa liga. Ang inaasam ko, bumalik ako doon sa SPBS, sa Samahan ng Punong Barangay. Where I headed, naging presidente ako. Gusto ko ayusin. But, eto, yung president ng liga no at that time, si Councilor Pilio, called me up and sabi niya, pare, usap tayo. And the good news,
was Vice Mayor Isko Moreno want me to be the Vice President of Philip sa Liga. Without me asking for it. Alam ni Isko natalo ko. Siyempre, basura na ako eh. Siyempre, Vice Mayor si Vice. Iba na yung kanyang circle. Kaming mga leader, akong kandidato, basura na ako. Ba't naisip niya pa ako? Naisip niya pa ako. Sabi niya kay Ipe, kay President, JTB, huwag niyong iiwanan to. Kasi mula noon to, hindi to bumitaw sa inyo. Very loyal to. Okay. Naging Vice President ako, takbo ko, nanalo ako. Then 3 years na yon, kasi makeup tayo, marap tayo sa barangay, bigyan tayo opportunity. 2016, election na naman, ayoko na tumakbo. Trauma eh. Eleksyon. Ang pera eh. Sabi nga siya, barangay chairman ako, naglalakad ako dyan. Makikita ko yung mga brad kong abogado. Brad, kain tayo. Sige na pare, busog ako eh. Nakabarong ako eh. Puta ka na, baka manlibre ako. Kaya hindi aabot yung 500 ko. Abot sa Pexman yan. Tinitiis ko yun. Alam ko, pagpunta ko ng SM, wala na sila. Pupunta ako doon, 1:30, 2 o'clock, panigurado, wala nang nanananghalian ako makakasabay doon. Para kumain ako ng hamburger doon sa Jollibee. See? So, yun na. So, 2016, wala akong intention to run. Walang budget. And then, sabi ni Yorme sa akin, tumakbo ka ulit. Ako, boss, hindi ko na po. Okay na po, supportan lang po kasi. Tumakbo ka. You know what he told me? Naniniwala ka ba sa... po, boss, yung pansandigan natin. Kaya ka tumawag kasi gusto mo magsilbi, di ba? That's why you tried. Why are you giving up? Your dream. Boss, di ko po kaya talaga. In terms of ganito, na-trauma po ako. Yuran, mananalo ka. Puta pare. Yuran, mananalo ka. Tapos. Good thing, si DJ tumakbong congressman. Si Sahel tumakbong congressman. Bumakante, nagbukas yung pintuan. Talo ako nagsumika. Nanalo ako, pang-anim. Nung nakita kami, sabi sa akin, iniwala ka na. Boss, thank you. Konsihal ka na. Ay, salamat. Konsihal na ako. Magagawa ko na yung mga plano ko. Putya na pare, after 2 months, sinipa kami ni Erap. Yun na yun. Wala na bang katapusan ito? Nanglamputan naman. Parang ang buong buhay ko. Gano'n na. Okay na eh. Na-flat pa yung gulong. Puta na. Biglang umilado. Ang bilis naman nun, no? And you know the consequences pag hindi mo kakampi ang mayor. The mayor then kept on calling me. Andiyan na. Punta ka dito. Anong kailangan mo? Of course, pag merong first termer ka, isipin mo, survival ng karir mo. Yes, sir. Anong pagbibigay mo sa solicitation? Anong pang-iikot mo? You know that? Pero ako, siguro ganun lang ako tumanaw ng utang na loob. Kagaya ng sinasabi niyo, ang utang na loob walang katapusan panghabang buhay yan. Forever. Hindi ko pa iniisip na tatakbo si Yorme pagdating ng panahon. Ibinigay ko na yung sarili ko na. Dito ako. Siguro kaya kami tinanggal kasi because of Yorme. Dahil iniisip baka tumakbo eh. So bakit ako hihiwalay? Kung ang plano ng boss mo meron pala after 3 years po. So bakit ko isasanglayin sarili ko na pagdating ng panahon, boss, sorry ha, kasi tinulungan ako nitong mayor eh. Ayokong magkaroon ng ganun. Di bali nang ako maghirap. Huwag ko lang pahirapan yung sarili ko pagdating ng panahon. Ito yung pride. That's another. Again. Ilan lang empleyado ko, ang dami kong tao sa labas, kinausap ko sila, hati-hati tayo. Yan, Lorna. Magkano sahod mo? Ganito, boss. Ito, tanggalin mo ha. Bigay natin ito. Bob, ito ATM ko. Tiran mo ko ha. Magkano solicitation? Gano'n. Ito na. Pagdating ng re-election ko, binabanatan pa ako sa mangga. Alam niyo yun. At
lahat na makakapanood nito, alam ko ng mga barangay. Wala si JTB, wala utang na loob yan. Si JTB, hinakot siya. JTB, wag niyo iboto si JTB. Again, hindi ko kinakalimutan yung sinasabi niyo. Pag sumandal ka doon, siya lang. Pero until now, no, recently, di ba? Nangyayari nga. Tsaka, nangyayari ulit eh. Pero, andyan ka pa rin. You see? Yeah, yun nga, second term ko, despite of that, 6 kami lahat re-electionist, may papasok na mabibigat. And who are they? DJ Bagaching, Science Reyes, and Jerica Estrada. 11 lang kami. Ibig sabihin, sa 6, plus 3 heavyweights, mayroon sa aming makakalawit sa incumbent. Yes, sir. Whether you like it or not. Mababaklas. And one of them, walang pera eh, first termer. Good thing, talagang ang Panginoon hindi natutulog. At alam ng Panginoon, nasa puso natin. At alam ng taong taga Sampaloc kung anong ginawa natin. Nakaraos tayo doon. Nanalo tayo. 2019 na ito, no? 2019. At dalawa, sa kasamahan kong incumbent, natalo. Si Bimbo Quintos at si Anton Capistrano. Na parehong may postura, may pangalan, may pera. Nataliwa sa akin. Nanalo ako. Third year, eto na, trabaho na. Total, patapos na naman ako. Papatapos din naman yung congressman. Ang naging problema ko na lang talaga dito is I want to be the standard bearer ng partido at that time na sana ako mapili. Kasi pare-pareho kaming asenso at that time. Sana ako. And I'm hoping na ako. I'm hoping na they can see my loyalty. Makita nila yun. And people know. Yeah. But hindi ganun eh. Of course, there are survey. And ito yung the untold story. Siguro magamit natin ito as medium para malaman na JTB traitor, bakit iniwan yung nakaupo. And this is the real story. Kung bakit si Yorme ang pinili ko. Narinig nyo na yung mga kwento ko nung una. Wala ako sa radar niya. Pero pag merong mga choices, JTB, ayoko nang tumakbo ka. Yung down ka, Pero, ililip pa. kahit wala ko, ite-text ako niyan. Kahit wala na siya. Natalo siyang presidente. He never, hindi nakalimot siya na, kamusta ikot mo? Tuloy-tuloy lang. Maga, tanghali, hapon, gabi. You know, somebody na maggaganon sa'yo na, no? Na, alam niyo lang siguro, pumuporma ako ng congressman. And, alam na siguro ng kapartido, this is under the bridge na nung pilian na. I'm very, very grateful. And when he told me na isang lamon na laway ko, ikaw ang congressman ko. But you know, maraming proseso na may mga agam-agam na baka hindi, kasi baka si ganito. And tinuloy niya yun. Ayaw pinili niya. And now Unlike doon sa kabila, dalawa silang nililigawan ko eh. Parehong boss yan eh. At the comparison is this. Pag pupunta ako din sa kabila, nasabihin sa akin, JTB, basta tayo ha, may survey tayo. Okay. Narinig ko na yan. May survey tayo ha. survey. Kung sino sa survey ha. Opo. Taka Yorme. Panatag ka na. Wala sa'yo yun. Ikaw ang congressman ko. Laway-laway na. Na kung tutusin, mas malapit ako dito sa pamilya na ito. Yes. Because of Boss Danny. Pag maglalapit ako dito, parang nahihiya ako. May konting ganun. Ano may gap? Hindi gap. Para bang, alam mo yun, meron tayong ganun eh. Parang, oy, pag nilapitan mo, magaan ka eh. Parang, malapit naman pero hindi kagaya. Pero hindi kagaya May bigat na kay boss. Pag te-text ka,
may kailangan ka, nakadiretso ka. And he never said no. Punta ka dito. Buong-buong yakap. Buong-buong. Buong yakap. Kaya yun nangyayari dito, hindi mo masasabing sumisip-sip pa ako sa kanya. I'm just true to myself. At basta lahat ng aral na ibinibigay niya sa akin. Even now, kahapon lang, magte-text kami. Isa lang. Just focus on the ball. Ignore all the intrigues na nakapalibat sa